Government din ako, ikaw civilian ka lang, nasa ibang tao na yan kung may maniwala sa iyo. Huwag mo lang dinlangin ang tao kasi alam nila kung sino talaga ang mga sinungaling ngayon. Correct! Tumpak ka dyan, tumpak na tumpak ka. Kaya nga 'di ba, sa recent survey na naman kung ilan ang maka-pro Duterte, aba bumaba kayo na naman, 15% na lang kayo. The last time 16%, ngayon 15% na lang kayo. At ang mga pro Marcos, kung noon 36, ngayon 38% na. Kaya tama ka dyan. Alam na ng tao kung sino talaga ang mga yung nagsisinungaling at walang iba kundi ang mga Dutertards, 'di ba? Kayo ang mga nagsisinungaling, yung mga Dutae group, 'di ba? Mga liar, mga sinungaling. Biruin mo, sasabihin ba naman ni Duterte, no, sa kanyang mga pinagsasabi noon na sanay daw siya, master na daw niya, no? Yun daw ang natutunan niya sa mahabang panahon na siya ay piskal na magtanim ng ebidensya. Una muna, mangiintriga. Pagka nakapag-intriga na, magtatanim na ng ebidensya at kapag meron ng ebidensya na gawa-gawa, magsasampa ng kaso. Katulad ng ginawa nila kay Senator De Lima. Diba? Yan ang ginagawa ni Duterte noong siya pa ay piskal. Tama ka, piskal, walang napanalong kaso. Yes, true, si Duterte po ay piskal na walang naipanalong kaso. At, di ba, nag-congress din siya, kung congressman, pero may naipasabang batas? May naipasang batas, iisa lang. At local pa, para lang sa Davao, di ba? Yan yun. Sabi naman ng isang didishit, baliktad ka madam, we love Team Duterte dahil di plastic, di kurap at lalong hindi daw nagpupulburon. Nakakatawa ka naman, Tads, no? Sa pangalan mo palang halatang ikay troll, no? Okay. Sabi niya mahal daw nilang Duterte kasi hindi daw plastic. So, ayan pangahawakan ko ang sinabi mo na hindi plastic ha. So, ibig sabihin ni Tats, totoong tao daw si Duterte. So, ibig sabihin, dahil sa sinasabi niya na hindi plastic si Duterte, ibig sabihin, totoo pala ang sinasabi niya na siya ay magnanakaw. Diba? Sinabi ni Duterte na marami din akong nanakaw, naubos na nga lang. So pangahawakan kong sinabi ni Tats na isang didishit na hindi daw plastic si Digong. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Oo, wala na. So ibig sabihin, totoo talaga na maraming ninakaw si Digong kasi hindi siya plastic eh. No? Nagsasabi siya ng totoo, hindi siya plastic, di ba? So, totoo na siya ay magnanakaw. Self-confess na magnanakaw. Sinabi niya mismo yan, marami din akong nanakaw, naubos na nga lang. So, ito pala ang reason kung bakit siya bumabalik ngayon sa politika kasi yung mga ninakaw niya na marami ay naubos na. Hindi joke yan kasi sabi ni Tats totoong tao daw si Digong, hindi daw plastic. So totoo yan ang sinabi niya ha, hindi yan plastic, hindi yan kasinungalingan kasi totoong tao si Digong. Yan ang claim ni Tats. So si Digong ay magnanakaw, self-confess magnanakaw. Marami daw siyang ninakaw pero naubos na nga lang kaya siya ay bumabalik sa politika dahil naubos na. So mga kababayan, yung sinasabi natin dito, following the statement, the comment of didishit, no? Na hindi daw plastic si Digong. So dito naman sa sinabi niyang hindi daw kurap si Digong. Si di ba kurap? Kaya naman pala sa panahon niya ay pinalaki niya ang confidential funds ng Pangulo na nasa milyon lang. Milyon lang ang confidential funds ng Pangulo. Pero nung dumating si Digong, ginawa niyang 4.5 billion. Di ba? 4.5 billion. Nung si Digong na ang nakaupo. Pero, yung mga nagdaang Pangulo, nasa milyon lang.
Diba? At hindi din ba kurap si Digong na sinasabi mo na yan, Parmali scandal, Parmali. At hindi din ba kurap si Digong sa sinasabi mo na nag-iwan ng 7.2 trillion na utang pero hindi naman natin naramdaman at kami nga wala kaming ayuda kahit isa. Marami sa lugar namin walang ayuda kahit isa na buhay lang dahil sa mga community pantries ng mga private citizen, tulong ng mga kamag-anak, walang ayuda, pandemic, umutang ng 7.2 trillion, walang ayuda, nagbenta ng gold, 49 tons of gold ang benenta, walang ayuda. So, yan ang tunay na korap. Ngayon nga, sa panahon nga ni PBBM, di ba, walang pandemic, pero ang daming ayuda. Nararamdaman ng mga Pilipino ang buwis ng taong bayan. Nakakatikim ang mga Pilipino, kahit yung pinakamaliliit na mga Pilipino, pinakamahihirap, natitikman natin ang buwis ng taong bayan. Kasi si PBBM, ang kanyang administrasyon ay talagang tumutulong, visible si PBBM, bumababa at talagang pumupunta sa iba-ibang lugar para personal na maghatid ng tulong. Diba? Kay Digong, hindi naramdaman yan ng mga Pilipino. Hindi naramdaman yan ng mga tao. Sabi ko nga sa'yo, pandemic, walang ayuda. Dumami ang community pantries kasi nga dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Yung mga mayayaman nating mga kababayan, nakita nila ang daming nagugutom, ang daming naghihirap, namamalimos sa kalye ang ating mga driver, mga jeepney drivers, namamalimos sa kalye. Biruin mo, tinapangan nila ang kanilang mukha. Hindi na nila alintana ang kahihiyan, mamalimos sa kalye para lang mabuhay ang kanilang pamilya. At lahat ng sinasabi ko, with video yan, nandito sa aking admin reach. Search nyo lang kung nasaan dito ang mga jeepney drivers na mamalimos sa kalye. Ano pagsabi ng matanda na jeepney driver? Muntik na nga daw siya masagasaan. Buwis buhay daw sila. Pero wala daw silang choice. Umiyak-iyak pa siya, no? Kasi kailangan daw mabuhay ang kanilang pamilya kasi walang suporta sa gobyerno. Ganyan kalala ang gobyerno ni Duterte. Walang ayuda, ni-lockdown niya isang gobyerno na walang puso para sa mga Pilipino. Isang gobyerno na sakim, isang gobyerno na barbaro, walang puso sa mga Pilipino. Pero kurakot ng ngutang ng 7.2 trillion pero wala namang ibinigay na ayuda sa mga Pilipino, sa mga common tao na naghihirap. Pero ang laki ng utang na iniwan, 7.2 trillion. Ang laki pa ng binenta na gold, 49 tons of gold ang binenta. Yan ba ang hindi kurakot? Punta naman tayo sa sinasabi niyang hindi daw addict. Hello? Digong is self-confessed addict. Self-confessed, diba? Ang sabi pa nga niya, have you been to paradise? Because I've been there. At nakarating na daw siya sa Cloud 9. At bukod sa pagiging Fenta addict niya, ay inamin din niya na siya ay nagchuchongki ng Mary Jane para hindi siya makatulog. Kasi daw, ang kanyang trabaho daw, hindi daw kakayanin sa kanyang age, so siya daw ay chumuchongki. Mind you, ginawang chongkian ang Malacanang. Binaboy ni Duterte ang Malacanang. Bukod pa dun sa pambababoy niya sa Malacanang, sa pagchuchongki ng Mary Jane, nagdadala doon ang kanyang mga bugaw ng babae at binabayaran ng 120K isang babae. May video yan. Pag-amin ng isang DDS na vlogger at ang nagdadala daw ng mga babae bukod doon sa isang DDS vlogger ay si Gcash Buy. So yan ba ang hindi addict? At kaya sa pagiging addict ni Duterte, ayan din ang dahilan kung bakit naibigay niya tayo sa China. Ayan din ang dahilan yung pagiging addict niya. Wala siya siling katinuan. Kaya naman kita nyo yung binabasura niya ang arbitral ruling na dapat ay ginamit niya. Nung pag-upo niya ng 2016, dapat ginamit niya para i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero anong sinabi niya? Papel lang daw yan. Huwag daw yan intindihin. Papel lang naman daw yan. Lakumusin, ilagay sa basura. Yan ang tunay na bangag. Hindi alam ang kanyang karapatan. Bilang isang Pangulo ng Pilipinas, impeachable offense yan dahil nakalagay sa Constitution ng Pilipinas kapag ikaw ay Pangulo, ang mandato mo ay ipagtanggol ang ating teritoryo, ipagtanggol ang ating mga karapatan sa ating mga isla, sa ating karagatan, kahit dyan sa West Philippine Sea. Yung ating sovereign rights ay dapat natin ipagtanggol. Pero hindi ginawa ni Digong yan dahil wala siya sa katinuan, dahil siya ay bangag ang presidente niyo. Bangag si Digong. Siya ang tunay na bangag.
adik sa fentanyl, adik sa Mary Jane. Diba? Sorry guys ganito talaga ako mag-vlog. Hyper. Diba? Kasi yung sinasabi ng Didi shit na to malaking kasinungalingan diba? Naipagtatanggol ba ngayon ang West Philippine Sea ngayon? True, naipagtatanggol talaga ngayon ang West Philippine Sea. At ang mga ginagawa ni PBBM para ipagtanggol ang West Philippine Sea ay nakikipag-collaborate, nakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa. Kita nyo? Napakaraming ginagawa ng China. Binubuli ang Coast Guard natin, binubuli ang mga mangingisda, pero hindi sumusuko ang ating presidente dahil meron siyang matinong isip. Hindi katulad kay Digong, bangag si Digong, bangag, adik sa pulburon, sa fentanyl, sa Mary Jane, adik, bangag. Yan ang tunay na bangag. Pero ang presidente natin ngayon, talaga namang pinagtatanggol niya ang West Philippine Sea. Diba? Yan ang presidente, matapang, may bayag. Sinasabi ni Digong na weak leader, pero siya naman pala ang weak leader. Si Digong yung bangag. Kaya ang mga anak bangag din. Diba? O, kita nyo nga mga kaibigan. O. Diba? 37 empleyado ni Baste. 37. Positibo sa pulburon? Bakuran niya mismo, hindi niya malinis. Bakuran niya mismo, 37 empleyado ng Davao City, di Baste, mga bangag. Kasi nga, bangag ang mayor, bangag din siyempre ang mga empleyado. Ganon lang yun Ay, naku. Nakakatawa. Ay, kaya ayan, gising na ang taong bayan, Ngayon, bagong survey, 15% na lang ang maka-pro Duterte. Diba? Nung nakaraan, 16%. Ngayon, 15% na lang. 1/5 na bawasan ng isa. Samantalang ang pro Marcos nadagdagan pa ng 2 points, 38% na. So, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Habang lumalaon, tumatagal, pabawas ng pabawas, pababa ng pababa ang mga pro Duterte. Nakikita na ang tunay nilang kulay kung bakit nandito sila sa politika. Diba? Kasi nandito sila sa politika hindi para sa taong bayan, kundi para sa power at para sa pera. Diba? Sara Duterte, nung mayor siya ng Davao, siya ang prinsesa ng confidential funds. On record yan. Di ba? On record. Prinsesa ng confidential funds. Baguio City, 2 million. 2 million lang Baguio City. Cebu City, ang laki-laki. 7 million lang. Ang Manila, magkano lang? 120 million. Ang Quezon City, magkano lang? Ang Makati, magkano lang? Ang Davao City, Diyos beyo, talagang mahihimatay ka. 460 or 420 million? Grabe. Triple, 4 times na malaki. Kaya mga Duterte, nandyan lang sila sa power dahil dito. Kapag hindi mo sila binigyan nito, magwawala sila, magmiminaldita sila. Ipapakita nilang kanilang pagiging brat katulad ng ginawa ng inyong Inday Lustay sa Kongreso. Nagminaldita. Kasi nga, walang confidential funds. Diba? Diyan naman nag-umpisa yan Diba? Panahon ng eleksyon. Tinitira na ni Duterte si PBBM. Bangag, weak leader, etc. Pero medyo naglaylo siya. Pero nung tinanggalan si Sara Duterte ng confidential funds, doon na talaga siya nagwala. Talagang inano niya, yung Kongreso, corrupt, ganyan. Nagwala na talaga si Digong. Tinanggalan lang ng confidential funds si Sara. Hindi lang naman si Sara ang tinanggalan, kundi lahat ng mga civilian agency at nirealign papunta dyan sa West Philippine Sea, sa Coast Guard, papunta sa DND, sa lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa seguridad. Diba? Nagreklamo ba yung iba? Yung ibang ahensya nagreklamo ba? Wala. Hindi sila nagreklamo. Sino lang ang nagreklamo? Yung OBP nyo, yung Office of the President, si Inday Lustay. Nagsumbong pa sa tatay. Tapos yun tirada na ng tirada si Duterte. Doon na nag-start ngayon.
Diba? Tapos nag-start na, yan, mga maisog rally, yan, bumaba ka na dyan. Pinapababa na nila si PBBM. Pinagsasabihan, bangag, kung ano-ano lang sinasabi nila, pinapatalsik nila si PBBM. Pero hindi sila nagtagumpay. Sa dami ng ginawa nila, hindi sila nagtagumpay. Diba? Sabi nga nung whistleblower, sabi nga nung DDS na bumalik, nag-Marcos ulit, anong sabi niya? Ay pag-upo pa lang daw na pag-upo ni PBBM, pinagplanuhan na daw nila na pabagsakin si PBBM. GMA style, no? Yung gagayahin nila yung nangyari kay GMA, nangyari kay ERAP, no? Ganun daw. At sabi niya, bakit ko alam? Kasi kasama daw siya na nagplano. Sila daw, kasama daw siya, nandun daw siya, kaya alam niya. See? Nakita niyo kung gaano kasama ang Dutertes? Nakipag-unity pa si Sarap Buhay Tambalustay, ha? Nakipag-meeting pa, nakipag-unity pa si Sarap Buhay Tambalustay pagkatapos may pinaplano na pala sila kay PBBM na pababagsakin. Walang kaalam-alam si PBBM. Pero dahil sa mabait ang mga Marcos, kakampi nila ang Diyos, hindi pinapabayaan. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga Marcos. Kaya ang kanilang mga plano, yung mga DD sheet, no, ang plano ng mga DD sheet ay nabuking. Diba? Yun ang sabi ng whistleblower, nabuking, sila ay nabuking sa kanilang mga plano. Diba? Kaya lahat ginagawa nila ngayon. Lahat ng klaseng paninira ginagawa nila. Pero hindi nila mapapabagsak si PBBM dahil si PBBM ay isang mabuting tao. Nasaan na ngayon yung mga nagpapabagsak kay PBBM? 6 feet below the ground. Lahat ng mga nagpapabagsak kay PBBM. 6 feet below the ground. At baka isa rin kayo dyan. No? So antay-antay lang kayo ng karma nyo. Baka isa din kayo sa mamahinga. No? Kasi lahat ng mga bumabalahura sa Marcos, lahat ng bumalahura sa Marcos family, 6 feet below the ground na. Diba? So kayo, baka kasunod din kayo, mga DD sheets, diba? Antay-antay lang ng karma. Ay, si Duterte nga ngayon, nakakarma na diba? Yung mga pinaggagawa niya noon, ngayon, nakakarma na siya. Guys, eto, pakinggan natin yung sinasabi ni Bongo, ha? Hugas kamay sila ngayon, diba? Pakinggan natin yung sinasabi ni Bongo, yung interview. I-debunk natin. Ito. Wala po siya. Malalim yung sinabi niya. Wala naman siya sinabi na, may sinabi ba siya na, patayin mo ito? Wala pong ganong, abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng action na so, nakita nyo. Samantalang ang dami-daming video na sinasabi mismo ni Duterte na ano yan, sige, pag hindi nyo yun, kayo yung patutumbahin ko, di ba? Ang daming video na si Duterte mismo ang umaamin. At meron pag isang video na kung saan, mga kaibigan, nagkukwento siya at sinasabi niya, lumalabas daw siya sa street ng Davao, nakasakay sa kanyang malaking bike, at naghahanap daw talaga siya, looking for trouble, at talagang kanya daw, ginaganon. Pinapakita daw niya sa mga kapulisan para makita daw ng mga kapulisan na kung kaya ko nga, kaya nyo rin gawin. Tapos ano pa? Yung isang video ni Duterte, nandito rin sa aking nandito rin sa admin reach ko, no, dito sa TikTok. Ang sabi niya, my order is shoot to kill. Wala akong pakialam sa human rights. Nandito, hanapin nyo, nakapost sa aking TikTok. Nakapost yan sa TikTok ko, ha? Ang sabi ni Duterte, my order is, naku, baka maano ako ni TikTok, ha? Shoot to kill. At sabi niya, wala akong pakialam sa mga human rights na yan. Believe me. Di ba? Kaya, itong sinasabi ni Bongo, yan ay kasinungalingan dahil si Duterte mismo ang nagsalita. Andali mamaya after this, ida-download ko nga yung video na yun sa TikTok at ipopost ko sa aking Facebook. Kasi nakakalimutan yata ni Bongo ang order ng tatay niya
No, nakakalimutan ni Bongo eh. Ano ko to? Sandali. Ida-download ko to. Pagkatapos, ilalagay ko yung video na si Duterte nag-order ng shoot to kill para mapahiya siya, no? Gawin natin 'yan. Kasi hugas kamay sila ngayon eh, no? Hugas kamay na sila. Kesyo wala daw silang alam, wala daw silang hindi daw totoo 'yan. Hello? Sa dami ng natumba, wala kayong alam. Sino ba ang Pangulo nun? Sino ba ang assistant ni Digong? Sino ba ang PNP chief? Kayo-kayo lang yan eh. Kung ano ang nangyari sa panahon ni Digong, responsible kayo. Kayo-kayo yan. Hindi nyo pwedeng isisi sa kapulisan dahil ang kapulisan ay sumusunod lang sa order. Dapat maging responsible kayo. Ang gagaling nyo nung kumikitil kayo ng buhay, ang gagaling nyo eh. Ang tatapang nyo nung kinikitil nyo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, ang tatapang nyo. So dapat matapang din kayo ngayon, di ba? Kaso napakaduwag nyo at hugas kamay kayo, di ba? Ano ko yan? Ayan. Para mapahiya. No? Mapahiya si Bongo. Kasi sabi niya wala daw order si Duterte na shoot to kill. Meron naman May video tayo Wala naman sinabi niya. Wala naman siya sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya mali yan. Kasi merong video na sinabi mismo ni Duterte na my order is shoot to kill. Wala akong pakialam sa human rights. Wala akong pakialam dyan. May video yan, malinaw na malinaw. Nandito yan sa admin reach. Sa TikTok ko. Diba? So, mamaya, ida-download ko ulit yan at i-repost ko. At isasama ko itong statement ni Bongo para ikalat natin yan. Ikalat natin sa TikTok para makita ni Bongo na isa siyang malaking sinungaling. Diba? So, ano pang sabi ni Bongo? nagbibigay po ng instruction na illegal. So, wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan gano'n. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong illegal. Pero hindi ka makapagpapasok. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Sa quad ko, hindi ka. Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto ko ng Mga hugas kamay na sila ngayon. Pagkatapos nilang gawin yan, ngayon, hugas kamay na sila. Kaso, nandyan ang mga ebidensya. Mabibilis ang mga tao mag-download ng mga videos. Nakakatawa, di ba? May videos. So, kitang-kita ang ebidensya. Mabuti sana kung walang video di ba? Mabuti sana kung walang video. O ilalabas natin ang video, no? Lalabas natin yan. Nandito lang po yan sa aking TikTok. Yung mga video na yan. So, mamaya, after this, hahalukayin ko yan, i-repost natin yan. Kasi parang nakakalimutan na nila Nakakalimutan ni Bongo yung order ng tatay niya. My order is shoot to kill. Ay, nako. So, i-repost natin yan para makita ulit, no? Kasi mga kaibigan, no? Ituloy natin si Bongo, sinungaling. Kaya na po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang. The truth. Totohanan lang. Anytime po. Kung kailanganin, anytime po. Diyos mio, nagpapatawa si Bongo. Nagpapatawa siya mga guys. Gusto na nilang malaman yung katotohanan. Biruin mo mga kaibigan ang Natsugi during their time 30,000 sabi ng Commission on Human Rights. Ang sabi naman mismo ng report ng Office of the President ni Digong, isang taon lang yun, 20,340 ang naganon. Pagkatapos sasabihin nila wala silang kinalaman. Tapos sasabihin nila gusto lang malaman ang katotohanan. Guys, nagpapatawa. Hugas kamay. Kung nanonood kayo ng quad ko, makikita nyo doon
ang daming mga naglumulutang. Ang daming mga nagko-confess na ganito ang nangyari, na merong mga reward system. Guys, hindi lang dito yan lumutang yung mga reward system na yan. Noon pa yan eh. Sinasabi na yan ni Asierto, sinasabi na yan ni Las Cañas, ni Mumbabato ba yun? Sinasabi na yan ng ibang mga kapulisan na nag-whistleblower noon pa. Sinasabi na yan. At nako-confirm lang ngayon ng mga general nga yung mga nagsasabi, mga kaibigan eh. Nagko-confess eh. Tapos yung GF ni Digong, sino ba yun? Si Garma, 'di ba? Kaya lahat ba yan binayaran? Hello? Lahat ba yan mga bayad? Hello? Hindi naman ako naniniwala doon. Diba? Kasi mga kaibigan, even yung mga ordinaryong kapulisan, ayan nga ang sinasabi. Diba? May napanood nga akong isang, yung kay Christian Esguerra, no? Napanood ko. Yung pulis, no? Nag-confess siya mga kaibigan, no? Na ganito nga daw yung ginagawa sa panahon daw ni Digong. Na kapag meron ka daw na ganon, meron daw kota. Kapag may na ganon ka, ayan, makukuha mo 10,000 bawat ganon. At kadalasan daw yung ginagawa dahil walang makita na talagang nagpupulburon, ay kung sino daw yung makita nila sa daan, mga kaibigan, yun ang ginaganon nila at tinataniman nila ng ebidensya. Nilalagyan nila ng, yan, sa kamay. Lalagyan ng baril, tapos lalagyan sa packet ng pulburon para maging makatotohanan na talagang may pulburon. Tapos lalagyan nila ng baril. Tapos palalabasin, ay nanlaban, adik yan. See? Confession mismo, coming mismo sa mga pulis. Diba? Tapos mga kaibigan, no? Kita nyo naman ang number. Napakaraming pamilyang Pilipino na wala ng tatay, na wala ng anak, na wala ng mahal sa buhay dahil dito sa war on drugs ni Duterte na peke, hindi naman totoo. Guys, alam naman natin, di ba? Bakit nag-war on drugs si Duterte? Guys, ano sabi ng mga whistleblower? Kasi ginawa niya yan to cover up, i-cover up yung kanyang pagiging protector. Mga Michael Yang, mga may Shabu Laboratory. Prinotektahan niya. Chinese si Michael Yang, ginawa niyang economic advisor. Bawal sa konstitusyon ng Pilipinas na ikaw ay mag-a-appoint ng ibang nationality. Bawal yon. Pero ginawa niya si Michael Yang na economic advisor. Bakit? Para protektado si Michael Yang. 'Di ba? Prinoteksyonan niya. At yung kanyang mga iba pa na mga kaibigan, na mga drug lords, na mga inchik. 'Di ba? Yan mga kaibigan, no? Tapos yung mga chinuchugi, nakita niyo yung pinapalabas sa mga video, yung chinuchugi, taga Tondo, merong taga Baseco, merong taga yung squatter dyan sa may Batasan, taga Bagong Silang. Diyos mio, yan ang mga pinapatumba. Mga mahihirap, poorest of the poor, na pag nakita mo yung mga natutumba, nakatsinelas, butas-butas yung damit, yung iba ang payat-payat, makita mo na napakahirap, makita mo na talagang walang mga kaya, yun ang tinutumba ng Duterte administration. Yun lang ang kaya ng Duterte administration. At marami doon, mga nag-i-start pa lang gumamit. Yung iba doon, hindi talaga user. Yung iba doon, small time pusher. Yun ang tinutumba. Kasi yun lang ang kaya ng Duterte admin. Pero yung mga kaalyado, na mga big time, na mga nagpupulburon, mga big time, na mga talagang pusher, at talagang nagbibenta, talagang malalaki na mga binibenta, protektado yan ni Digonyo. Diba? Yan yung mga kaibigan. Kaya, alam sa totoo lang ako mga kaibigan, matutuwa pa ako sa war on drugs niya. Kahit may matumba, matutuwa pa ako talaga. Provided na ang mga tinutumba niya, sindikato. Diba? Sindikato. Michael Yang, yung mga kaalyado niya na mga inchik na nasa sindikato ng droga. Yan sana ang pinatumba niya. Kaso iba ang pinatumba niya, mga mahihirap na mga Pilipino. Diba? Mahihirap na mga Pilipino.
Eh, doon nga lang kay Kian de los Santos, oh. Grade 11, batang-bata, pwede pang maging Pangulo ng Pilipinas someday. Pwede pang maging kung ano man yung pangarap niya sa buhay. Di ba? Anong sabi Kian de los Santos? Habang siya'y dinadala ng mga pulis, kinakaladkad, anong sabi niya? Sir, maawa na po kayo, sir. May exam pa po ako bukas. Pero sinugi nila ang grade 11 Kian de los Santos. See? Barbaric. Kaya ito masasabi ko sa mga DD Sheets, ha? Ito masasabi ko sa mga DD Sheets. Sana lang hindi mangyari sa inyo ang mga nangyari sa mga kababayan natin. Kasi kapag sa inyo na mismo nangyari, sa pamilya nyo mismo nangyari, ang mga nangyari sa mga kababayan natin, natitiyak ko, kabumuhuian nyo si Duterte. Kapag nangyari sa mahal ninyo sa buhay. Diba? Guys, walang karapatan si Duterte na kumitil ng buhay ng tao. Ay, sa bagay, wala pala siyang Diyos. Ngayon ko lang naalala ulit, no? Wala pala siyang Diyos. Kaya pala siya ganito kasi wala siyang Diyos. Si Duterte po ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya naman, kinakaladkad niya ang kanyang mga followers sa hell, sa impyerno. Pinapaniwala niya ang kanyang mga follower na okay lang na kumitil tayo ng buhay. Pinaniwala ni Duterte at blind na ang kanyang mga supporters at naniniwala sila na okay lang ang pagkitil ng buhay. Walang Diyos. Ganyan po si Duterte at siyan din ang kanyang ininstill sa utak ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang mga followers na walang Diyos. Okay lang kahit kumitil ang buhay kasi wala namang Diyos eh. Yan po si Duterte, di ba? Walang Diyos. Kaya ang mga DD Sheets na nandito ngayon, expected ko, wala din kayong Diyos. Hindi kayo naniniwala sa Diyos. Kung sinasabi nyo naniniwala kayo sa Diyos, laway lang yan, hanggang laway. Pero ang katotohanan, hindi kayo nananampalataya sa Diyos. Dahil kung may Diyos kayo, guys, magagalit kayo sa pagpatay ng 30,000 na mga Pilipino. Kung meron kayong Diyos, ikukundina ninyo ang pagpatay sa 30,000 na mga Pilipino. Kaso, wala nga kasi kayong Diyos. Kaya okay lang sa'yo na pinapatay ang ating mga kababayan ng parang manok lang, na parang tsumutsugi lang ng langgam, ipis, ganyan lang ang buhay ng mga Pilipino para sa inyo, mga DD Sheets. Diba? Yan ang katotohanan. Hindi nyo pwedeng i-deny dahil wala talaga kayong Diyos. Diba? Sabi nung isa, ikaw may Diyos pero ano ginagawa mo? Manira ng tao. Hello, hindi ako naninira. Ang sinasabi ko ay puro katotohanan. Bakit? Paninira ba ang pagsasabi na 30,000 ang sinugi sa panahon ni Duterte? Paninira ba yan? Totoo yan. Paninira din ba yung sinasabi ko na puro mahihirap lang, mga poorest to the poor ang sinusugi ni Duterte? Oh. Tingnan nyo yung datos kung ilan ang pinatay ni Duterte na mga taga-Tondo, mga taga sa Batasan Hills, yung mga mahirap doon, sa Caloocan, no? Sa Maytala, Bagong Silang, at iba-iba pang mga lugar, at sa Davao din, mga mahirap. Oh. Ilan lang naman yung sinugi niya na kakumpetensya sa droga na mayor, ilan lang yun. Katulad din ng Espinosa, kakumpetensya daw yun. Paruhinog, kakumpetensya din sa drug business. Ayan yung mga sinasabi ni na, di ba? We're following, the statement of Las Cañas. Mga kakumpetensya sa drug business. Yan ang kanyang pinapaganon. Kasi ayaw daw ni Duterte na merong kakumpetensya. Diba? Hindi yun paninira. Yan ay katotohanan. Diba? At siya, nakikita na natin yan, napapanood na natin yan sa Quadcom. Yung sinasabi ng mga whistleblower doon na eto nga, si Duterte yung ini-implicate nila at sinasabi na merong mga reward system. Diba? May reward system. Kapag nakaganon ka, 10,000. Kapag medyo malaking tao, 50,000. Diba? So, hindi yan paninira. At mismo,
meron ding statement si Duterte mismo na sinasabi niya na meron siyang reward. So, inutusan Sadali titingnan ko kung na-post ko ba yun. Excuse me. Ano ba yun? Excuse me guys. No. Andali titingnan natin kung na-post natin yun Kung na-post ko na ba. Yung si Duterte mismo ang nagsabi, meron siyang reward kapag meron na tsugi. Tingnan natin kung na-post na ba. Ay, hindi ko pa na-post guys. Nandito sa cellphone na to Mamaya ipopost ko Nandito siya sa cellphone na to, ginagamit ko ngayon. So, hindi ko pwedeng ipakita kasi nandito siya. So, mamaya na lang, after ng live ko, ipopost ko dito yung sinabi ni Duterte na merong ang reward, no? Dali, tingnan ko dito sa isang cellphone, baka nandito. Kasi lahat ng sinasabi natin dito ay mga statement mismo ni Duterte at mga lumalabas na mga katotohanan na talagang si Duterte mismo ang nagsasabi. Katulad na lang ng pag-order niya ng shoot to kill. Diba? Si Duterte din nagsabi, my order is shoot to kill. Wala akong pakialam sa human rights na yan. Diba? Yan ang sabi ni Duterte. Kaya kung sasabihin yung fake news, search nyo dito sa aking admin reach, no, TikTok, nandyan mismo ang video. Kasi dito sa aking Facebook, nagtanggal na ako ng mga video dito kasi na-demonetize yung aking page. So ang ginawa ko, pinagbubura ko yung mga video na ganyan, pinagbubura ko. Kasi bawal, no? Kapag naka-monetize ang page mo, bawal yung mga video na yan. So tinanggal ko na yung mga ganyang video. Pero sa TikTok, pwede siya. So nilagay ko sa TikTok, no? Wala na dito. Yung mga nandito lang ay mga halos mga original videos na to, no? Kasi nga guys, kailangan kong mag-monetize ang page ko dahil hindi naman ako bayaran So kailangan mag-monetize ako. Wala nga dito. Wala nga siya dito. Guys, may papanood lang ako sa inyo recall natin tong video na to ni Duterte, no? I-recall natin. Hindi kami takot. Hindi kami Sino saan? hindi. Recall natin to He can talk. He delivers English articulate. Alarap sino saan sa labas. Ito yung video, mga guys, na panahon ng kampanyahan, siniraan ni Digong si Duterte. Ay, ito. Duterte diehard supporter. At ako ay naniniwala at naniniwala kay Pangulong Duterte. At sinabi niya na si BBM ay weak, spoiled at may bagahe. At bakit hindi ko paniniwalaan si PRRD sa kanyang sinabi? Ang aking VP ay si Mayor Inday Sara Duterte. Bakit ako nag-spoil ngayon? Dahil ayaw ni PRRD kay BBM. Sinabi niya na weak, spoiled at may bagahe. Kaya bakit ako mag-BBM? At kayong mga DDS, kung kayo ay naniniwala at naniniwala sa sinasabi ni PRRD, ano bang ginagawa niyo dyan? Ay, paulit-ulit niya sinasabi. Paano ngayon ang gagawin mo pag BBM Inday? Eh di bumoto si Inday, si BBM hindi. President, kung wala kay So, bakit ko to pinalabas? Yan. Kasi mga kaibigan, pinalabas natin yan dahil, di ba, tumatakbo ngayon si Mocha Uson. Yan. Isko siya. Guys, alam nyo na huwag nyong iboboto si Mocha Uson. Dahil, mga kaibigan, isa yan sa talagang grabe ang paninira kay PBBM noong panahon ng eleksyon. Alam naman natin, noong panahon ng eleksyon, di ba, ang sabi ni Duterte, bangag yan. May bangag daw si PBBM, weak leader daw. Si PBBM daw, hindi daw yan maasahan. Kapag meron daw mga krisis, yan, may bagahe, spoiled brat, kasi nag-iisa lang, no? At sabi niya, yan, huwag daw iboboto. Tapos nanawagan yan si Mocha Uson din na huwag niyo iboboto si PBBM, mga DDS, mag-isko tayo. Si Banat Biden nanawagan, mga DDS, mag-isko tayo, huwag iboto si BBM, etc. etc. Yan. Bakit ko pinalabas yan? Kasi guys, ito yung malaking katibayan natin. Malaking katibayan natin na ang boto ni Sara Duterte ay wala pang 1 milyon. Ba? Wala pang 1 milyon ang boto ni Sara Duterte. Bakit?
Diba si PBBM, ang boto ni PBBM ay 31.6 million. Oh, solid yun. Hindi naman siya pwedeng iboto ng Dilawan. Kaya solid ang boto ni PBBM. Hindi rin naman siya pwedeng iboto ng Maka Duterte. Kasi nga, isko sila eh. Sabi ni Duterte, huwag niyong iboto si BBM. Siniraan ni Duterte. So, hindi siya iboboto ng Maka Duterte. 'Di ba? Hindi rin naman pwedeng iboto si PBBM ng ibang followers ng mga presidential, 'di ba? Kaya ang boto ni Duterte, ni PBBM, no? Hindi rin naman pwedeng iboto si PBBM ng mga followers ng ibang presidential balls. Kaya ang boto ni PBBM ay solid na solid, 31.6 million. Ang boto niya ay solid votes ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters, 31.6 million. Ngayon, bakit lumamang si Sara Duterte ng 32.2 million? Kasi nga, yung 31 million natin, solid yun na boto na binigay natin kay PBBM, ay binigay din natin kay Sara. Ang mga bumoto kay Sara ay Marcos loyalists at Marcos supporters. Kaya siya naging 32 million. No? So, yung 31 million doon, 31.6 million, atin yun. Ang natitira, yun lang ang boto ng DDS na bumoto kay Sara Duterte. So, ibig sabihin, ang mga DDS, wala pa talaga silang 1 milyon. Kaunting-kaunti lang talaga ang mga DDS. Kaunting-kaunti. At dito mga kaibigan, napapatunayan na natin ngayon kasi naglalabasan yung mga survey, pangatlong survey na to pangatlo pro Duterte, 15%. Pro Marcos 38%. Di ba? So, nakukonek-connect na natin mga kaibigan ang katotohanan na oo nga kaya pala 31.6 million ang boto ni PBBM. Tapos kaya pala lumamang si Sara naging 32.2 million kasi kaya naman pala makikita natin na ang bumoto kay Sara kaya siya nanalo dahil sa Marcos loyalists and Marcos supporters. So ang boto lang talaga ng DDS ay wala pang 1 milyon. Ngayon napapatunayan na naman natin na talagang kaya pala nanalo talaga si Duterte noong 2016. Totoo pala talaga na dahil sa suporta ng Marcos loyalists at Marcos supporters. So, mga kaibigan, conclusion natin, walang magiging Pangulo na Duterte kung hindi natin sinuportahan. Kung hindi dahil sa suporta ng Marcos loyalists at Marcos supporters, walang Duterte na magiging Pangulo sa history ng Pilipinas. 'Di ba? Yun ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Wala po talagang DDS na magiging Pangulo, walang Duterte na magiging Pangulo kung hindi dahil sa Marcos loyalists and Marcos supporters. So, ibig sabihin, conclusion natin, malaki ang utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Malaki ang utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcos. Pero ngayon, ito ginagawa nila, mga walang hiya, mga walang utang na loob, ang mga bugok. Walang utang na loob, ang mga gago, di ba? Kita nyo, mga kaibigan. Pinapatalsik nila si PBBM. Pinagmumura nila si PBBM. Mga walang utang na loob, ang mga tanga, ang mga bugok na mga didishits, Hindi kayo mananalo kung hindi dahil sa amin. Utang na loob nyo sa amin ang pagkapanalo ni Duterte. Mga wala kayong utang na loob, mga bobo, mga bugok, mga tanga. Wala kayong mga utang na loob, Kung hindi dahil sa Marcos loyalists and Marcos supporters, walang Duterte na presidente. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang tanggapin, mga bugok. Ay, nako. Diba? Yan. Kayo naman, mga kababayan. Nakakaawa kayo. Kaya, yung inyong Saramaw, kailangan pang manligaw. Kasi nakikita niya, pababa ng pababa, pababa ng pababa, ang kanyang survey, pababa ng pababa. Kita nyo pumunta kay Leni Robredo. Nanligaw. Niligawan niya si Leni Robredo. Si Leni Robredo, nanilait-lait niya ng 6 na taon na Pangulo ang tatay niya.
Tinawag niya na fake VP. Sinabihan niya na hindi ka nga nagsasalita tungkol sa issue mo sa pakikipagrelasyon sa may asawa. O, di ba? Nilait-lait niya si Leni Robredo. Nakipag-word war siya kay Leni Robredo samantalang mayor lang siya. Hindi niya nirespeto. Mayor lang siya. Di ba? Pagkatapos, ano ngayon? Yung sinuka niya, binalikan niya at kinain niya. Sinuka na niya si Leni Robredo, binalikan pa niya at kinain. Sino ngayon ang nakakahiya? Hindi kayo. Pinagtatawanan kayo ngayon ng mga kakamping. Naalala ko, may kaibigan akong kakamping. Alam mo, sabi ng mga kaibigan kong kakamping, makapal daw ang mukha ng inyong sarap buhay tambalustay. O, galit na galit ang mga kakamping. Ang kapal daw ng mukha ng inyong BP. Matapos daw sira-siraan si Leni Robredo, ngayon daw liligawan si Leni Robredo. Anong sabi nila? Ang kapal daw ng mukha. Diba? Pangalawa ha, nanligaw sa mga Ilocano. Pumunta kay Apo Wang-od, nangligaw sa mga Ilocano. Guys, ang mga Ilocano, hindi po yan bastos. Ang mga Ilocano, aatimahin ka niya ng maayos, hindi yan bastos. Pero hindi ibig sabihin na maayos ang treatment sa'yo ay makukuha mo na ang boto nila. No way. Alam ng mga Ilocano kung ano ang ginawa ninyo kay PBBM. Alam ng mga Ilocano kung ano ang ginawa ng mga Dutertes kay PBBM. Kaya mga kaibigan, maganda man ang pakita sa inyo ng ano. Pero, guys, sadali Saglit. Wait. Drag the puzzle. Ayan. Maganda man ang trato kay Saramaw ng mga Ilocano. Pero hindi ibig sabihin na sila ay tatanggapin na o iboboto sa eleksyon, di ba? BP Sara nagbigay ng padula sa COA kaya na-clear ha, obviously. Hindi pa po clear, no? Hindi pa po clear si Sara Duterte, no? Yan po ang pinapalabas ng mga DD sheets, no? So paliwanag natin kasi komentaryo ni Darlene Aguirre, VP Sara nagbigay ng padula sa COA kaya na-clear. Obviously nag-bribe. Kakahiya. Darlene Aguirre, hindi pa po na-clear si Sara sa COA. Ganito po ang nangyari. Ito pong mga DD sheets. Kanila pong kinakat yung video ni Congressman Akop. Pinutol nila, 'di ba? Nagsalita yung COA na nag-comply daw, nagpasa, no? So pinutol yun nila. Pero mga kababayan, kung pinanood mo ng tuloy-tuloy yung video, makikita mo doon na nagpasa, nag-comply. Pero iba kasi yung nagpasa, nag-comply ng requirements, pero tama at hindi dispalinghado. Tama at walang kaduda-duda. Sa case po ng OBP, nagpasa sila, nag-comply sila, pero nakita na maraming kaduda-duda at maraming question at hindi po nakakalusot. Kaya nga meron silang kaso, 'di ba? Nasa Supreme Court 2 at meron pa silang mga sasagutin din sa COA. At nakita din, marami pong nakita na mga irregularities, maraming nakita ang House of the Representative. Isa na po rito yung paggastos ng 112 million sa pagpapakain sa Youth Summit. Ang sabi nga po ni Congressman Pimentel, 112 million mauubos sa pagpapakain ng wala pa sa 300 na mga kabataan, Youth Summit. Kahit mag-stay kayo sa hotel ng isang buwan, hindi nyo mauubos ito. Diba? Isa yun sa irregularities. Hindi pa yan, marami pang iba. Guys, eto sasabihin ko sa inyo. Kami kasi, ang trabaho ng asawa ko sa camp. At sa camp din po kami napatira ng napakahabang panahon. Ang trabaho ng asawa ko doon, nag-a-accept ng booking, at kapag merong, pag natapos ay mga nagka-camp, nagko-collect po ng bayad ng mga nag-camp.
Minsan po may magka-camp sa campsite ng isang linggo, 7 days yan, isang linggo tuloy-tuloy. Minsan naman 3 days. Gamitin na natin yung 1 week, no? 7 days. Nag-camp. 1,000 sila, no? 1,000 katao. Ang babayaran nila mga guys, package. Andiyan na yung accommodation, no? Yung titirahan nila. Andiyan na yung pagkain nila. Magsiserve ng breakfast, lunch, merienda. Andiyan na rin yung kasama na, package na kasama na yung paggamit nila sa swimming pool. Kasama na rin yung paggamit nila sa obstacle course. Kasama na rin yung paggamit nila doon sa ground. And then, after 7 days, kapag pupunta na sila sa opisina, magbabayad. Nandun ako mga guys palagi akong nandyan, no? Kasama ko yung asawa ko, no? So, kasi nasa kabila lang ako nagtitinda naman ako, may store naman ako. So, kapag walang bibili, doon ako sa office. Guys, magbabayad 1,000 people, 7 days sila nag-stay. Magkano ang binayaran? 1,000 people, andun na lahat, package. Ang binayaran lang, 300,000. See? 1,000 people, 300,000 lang ang binayaran. Ando na ang pagkain, ando na accommodation, paggamit sa swimming pool, ando na yung paggamit ng obstacle course, ando na ang paggamit ng ground. 300,000, 1,000 people, 1,000 packs. Anong ibig sabihin? Tapos 112 million uubusin lang sa youth summit ng wala pang 3,000 na kabataan. O di ba kaduda-duda? Tapos ano pa yung nakita ng mga kongresista doon? Parang inatado ng sinakto-sakto atado. Ito gawin natin itong ganito. Ganun ba guys? Sabi nga ng kongresista, parang wala namang ganito 'Di ba kapag magbabayad tayo, usually merong mga butal-butal, meron pa mga sentabo. May piso, may sentabo pa. Bakit ito parang kumbaga halatang minaniobra 'Di ba? May ganun ba? Alam nyo yan mga kaibigan kasi nagbabayad din kayo, di ba? Alam natin yan. So, hindi pa po clear si Sara Duterte sa COA. Marami pa po siyang mga sasagutin doon. Bakit ngayon tila tumahimik? Kasi po, merong period, merong 6 months, 6 na buwan ang binibigay sa kanya para siya ay sumagot. Madami siyang panahon. 6 na buwan. Diba? 6 na buwan nga ba yun? 6 months ang pagkakaalam ko mga guys Binibigyan ng pagkakataon para sumagot na palugit sa Office of the Vice President. Kaya ngayon, tahimik yan. Kasi kailangan muna niyang sagutin ang COA. Kaya huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng mga DD sheets na case closed na daw. Closed na daw yung tungkol sa COA ni Sara Duterte. Hindi po totoo. Hindi po case close. Inaantay lang po siya ngayon ng COA para sumagot. At alam nyo ba, si Sara mga kaibigan, pinapadelay niya ng pinapadelay ang pagsagot. Guys, kung wala silang ginawang katiwalian dyan at kapalpakan, ba't ang tagal nila sumagot? Hello, tingnan mo naman ang Office of the President. Yung Office of the President, guys eto kailan ba kine-question yung mga confidential funds ni Sara? Di ba nung 2023 pa yan? Nung 2023 pa kine-question yan, ano na ngayon? 2024 na, magka-2025 na. Pero hindi pa rin niya maipasa? May something. Samantalang ang Office of the President, no? Nung panahon ng budget hearing, mga kaibigan, no? 2023, nagkaroon ng budget hearing. Andyan kaagad, 2 libro, 2 makakapal na libro. Nag-testify pa mismo, mga kaibigan, namangha si Migs Subiri. Siya pa yung Senate President, Ang sabi ni Migs Subiri, ngayon lang ako nakakita ng report ng confidential and intelligent funds na ganito ka-detalyado, ganito ka-comprehensive. 2 libro ang pinasa ng Office of the President. Nandun daw nakalagay lahat. Kahit yung oras, halimbawa kapag merong nirentahan na room, anong oras nirentahan yan, anong oras umalis, magkano, sino ang kausap, pinakamaliit na detalye, andoon daw 2 libro ang pinasa ng Office of the President. Lahat daw, kahit yung pinakamaliit na gastos, nandoon. Kaya walang question. Pagkatapos sinugundahan pa ni Angara, senador pa si Angara. Oo nga, Mr. President, no? Si Mig Subiri ang kausap niya. Nandun ako. Nandun daw siya at nakita daw niya
kung gaano ka-comprehensive, kadetalyado ang confidential funds ng Office of the President. Kaya nga walang tanong-tanong sa Office of the President eh. Kasi pagpasa pa lang 2 libro. Pagtingin, wow, super detalyado, comprehensive, detailed. Wala nang tanong-tanong. Samantalang kay Sara Duterte, 3, 4, 5 pages. Sa laki ng confidential funds niya, sa 11 days lang niya ginastos, 3 to 5 pages lang ang pinasa. Saan ka nakakita? Grabe. Samantalang si President Marcos, ang report niya, 2 libro na makapal. On record yan. Kaya walang ma-question sa Office of the President na katiwalian kasi lahat detalyado. Ganyan naman si PBBM eh. Kahit yung SALN nga niya the most comprehensive, the most detailed, the most clear na SALN. Diba? Ganyan ang Pangulo natin. Kaya nga hindi talaga siya, walang makita sa kanya na katiwalian. Kaya kita nyo ang mga DD sheets. Anong issue? Anong ini-issue ng mga DD sheets kay PBBM? Puro bangag. Yun lang ang kaya nilang i-issue kay PBBM. Kasi nga, si PBBM ay talagang matinong tao. Hindi marunong mangurakot. Hindi katulad sa kanilang sarap buhay, tambalustay. Diba? Na nilulustay ang kaban ng bayan sa pamagitan ng kanyang paggastos sa confidential funds. Nang wala lang, basta ginastos. Anong sinabi ng whistleblower ni Madam Ellie? Guys, confidential funds, nagamit, no? Although hindi niya tahasang sinabi, pero kung iintindihin mo, no? Just read between the lines, mga kaibigan, kung iintindihin mo ang sinabi niya, ay makakapag-conclude ka ng confidential funds ang mga confidential funds ay ginamit sa pagpapabagsak kay PBBM. So, ibig sabihin pala, yung confidential funds na hiningi ng Office of the Vice President noong 2022 ay hiningi pala para gastusin sa pagpapabagsak kay PBBM, pero hindi naman nagtagumpay. Di ba? Sabi ng isa, sagutin natin yung isa. Bulag-bulagan ka sa nangyari ngayon. Wow! Ano ba nangyari ngayon? Maganda, di ba? Eto ha. Manood ka sa akin para ma-open ang iyong eyes. Ano bang nangyari ngayon? Ang nangyayari lang naman ngayon, kinatama ni PBBM ang ginawang kapalpakan ni Duterte ng 6 na taon nang pinamigay niya ang kontrol sa West Philippine Sea sa China. Ngayon, tinatry at ginagawa ni PBBM ang lahat ng paraan para mabawi natin ang Baho de Masinloc. Dahil nandyan talaga kumbaga, yung ng mga isda, nandyan talaga, no? Diyan nangingitlog yung mga isda, diyan talaga sa Baho de Masinloc. Pero inangkin ng China. Dahil anong sabi ni Duterte sa AFP, wag na kayong pumunta dyan sa West Philippine Sea, wag na kayong magbantay sa West Philippine Sea, hayaan na natin yan sa China. Sinabi mismo yan ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi mismo yan ng mga sundalo. And even Delfin Lorenzana ay nagprotesta noon. Sinabi niya, Mr. President, hindi naman po pwede na wala tayong ipapadalang barko dyan. Hanggang sa nakipag-deal siya, maaari po bang magpadala kahit isang barko lang? Ayaw ni Duterte na magpadala ng barko na magbantay sa West Philippine Sea kasi pinapaubaya na niya sa China. Biruin mo guys 6 na taon niya ginawa yan. Kaya ang China ay talaga namang nasa isip na, ay atin na to. Yan talaga naman. Kaya buo ang loob nila na sa kanila na yun, na wala ng hadlang. Kaso dumating ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kiniklaim natin ang atin. Hindi pwede yan. Walang mawawala sa atin. Hindi tayo pwedeng mawalan. Even an inch, even a square inch of our territory, of our seas, hindi pwedeng mawala. Di ba? Yan ba? Sasabihin mo na mali. Di ba tama ang ginagawa ng Pangulo natin? Tama ang Pangulo natin ngayon. Itinatama niya ang mga kapalpakan, ang mga pagkakamali ni Duterte. Ano pa? Sa panahon ni PBBM, bumalik ang demokrasya, ang tunay na demokrasya ng bansa. Dahil sa panahon ni Duterte, walang demokrasya. Hindi ka pwede magsalita. Gagawan mo si Duterte ng memes,
Nasaan yung gumawa ng memes kay Duterte? Nakakulong. Yung teacher na gumawa ng meme na kung saan si Duterte ay kumakain doon sa parang kainan ng aso tapos hila-hila ni si Jinping, nasaan yung teacher? Nakakulong. Bago siya kinulong, tinanggalan muna ng lisensya at inalis muna sa school, tinanggalan ng lisensya tapos nakakulong na siya. Hindi lang yan, ha? Marami pa. Mga gumagawa ng memes doon kay Duterte, nakakulong. Mga naninira kay Duterte, nakakulong. Yung iba gano'n na, 6 feet below the ground. Ino-oppress niya. Ang press freedom, ino-oppress niya. Pag may mga naninira, ino-oppress. Hindi po pwedeng manira. Diba? Yung Rappler, sinampahan ng kaso. Diba? Oh, kinulong. Diba? Ganyan ang ginawa ni Duterte. Napakaraming mga natsugi na press sa panahon ni Duterte. O, diba? Ganyan yon. Pero ngayon, itinatama yan ni PBBM. Ano sabi ni PBBM? Pinapahalagahan niya ang freedom of speech, ang press freedom, pinapahalagahan ni PBBM. Ngayon, tingnan nyo, ang daming mga didishits gumagawa ng memes kay PBBM. Nandun yung mga bangag-bangag, yung mga memes na mga bangag, nandun yung, ako nga, ginagawa ng memes sa mga didishits eh, no? Ang sasama ng mga memes na ginagawa ng mga didishits. Pero, meron bang ginawa ang gobyerno? Wala, di ba? Walang ginagawa ang gobyerno. Hindi pinapakulong. Nalala nyo yung pulburon video? Di ba yung pulburon video? Ang sabi ni Abalos, hahabulin, yan, ipapakulong yung mga yan. Naalala nyo? O bakit ngayon parang tumahimik at bakit walang nakukulong? Bakit? Tanungin nyo ako, bakit? Si PBBM. Ayaw ni PBBM na merong nakukulong lang dahil lang sa mga ganon. Ayaw ni PBBM. Diba? Ganyan kabait ang Pangulo natin. Ang gusto lang ng Pangulo natin, maging responsable tayo sa mga pinopost natin, sa kung anong-ano. Pero hindi niya yan, hindi siya gagawa ng hakbang para ipakulong ito, ipakulong yan. Diba? Naalala nyo, nagkaroon pa nga ng investigation eh. At sabi ng otoridad, mananagot yung mga gumagawa nito, mananagot yung ganyan. Tapos biglang wala na. Kahit napatunayan, no, nasabi mismo ng mga sumuri na sinabi mismo na yun ay peke at kinukumpirma ng mga DDS na nagsibalik sa Marcos. Kinukumpirma nila na ito nga daw ay pinagawa. No, pinagawa daw para talagang sirain si PBBM. So doon pa lang meron ng pwede na si PBBM magpakaso Pwede na niyang ipakulong yung tao na yun kasi confirm Pero ba't hindi ginagawa ni PBBM? Kasi nga, ang Pangulo natin hindi diktador at hindi niya ino-oppress kahit yung mga tao na sumisira sa kanya. Pero sa panahon ni Duterte, kita niyo naman, naawa nga ako dun sa teacher Nakakulong. Sana pinalaya na yun, no? Sana ngayon pinalaya na yun. Nang dahil lang sa ginawan si Duterte ng BIM, pinakulong, pinatanggalan ng lisensya. Grabe, di ba? Sobrang napakadiktador. Kaya maganda talaga ang nangyayari ngayon. Dahil bumabalik na yung tunay na demokrasya. Di ba? Ano pa? Ngayon, ang dami-daming mga nahuhuli. Mga malalaking mga kontrabando. May nagaganon ba? Wala. Pinapakulong, sinasampahan ng kaso. Pero walang nagaganon. Kasi ang Pangulo natin ngayon, may paggalang sa human rights. May takot sa Diyos. Diba? Iba talaga kapag ang Pangulo may paggalang sa human rights, may takot sa Diyos. Maayos ang utak. Hindi bangag. Yung nakaraan, bangag. Hindi naniniwala sa Diyos. Minumura ang Diyos, minumura ang Papa, minumura yung kung sinong gusto niyang murahin. Sinutsugi yung mga kalaban sa politika, sinutsugi yung mga press na bumabati ko sa kanya, sinutsugi yung mga kalaban sa politika. Nakakatakot sa panahon ni Duterte, sa totoo lang. Nakakatakot. Dahil kahit hindi ka bangag, kapag ikaw napagtripan, paggala-gala ka sa daan, this oras ng gabi, mapagtripan ka ng pulis, tsugi ka. Tapos lalagyan ka dyan ng baril, tataniman ka dyan ng baril, yung bulsa mo, lalagyan ng shabu. Tapos papalabasin. Ay, ano yan? Bangag yan. Ayan, may shabu. Nanlaban yan. Nakakatakot sa panahon ni Duterte. Sa totoo lang, ang daming krimen. Kaliwat kanan, may natutumba. Kaliwat kanan, may krimen. Sa panahon din ng Duterte, ilang sabongero ang nawawala. Napakaraming mga sabongero nawawala. At anong sabi ng kapulisan?
No trace of life. Ibig sabihin, wala na silang makita na trace na buhay pa yung mga yun. Puro ganon. Guys, ang daming krimen, kaliwat kanan ang krimen sa panahon ni Duterte. Nakakatakot yung atmosphere sa panahon ni Duterte. Kahit hindi ka bangag, matakot ka. Huwag kang magpagala-gala dis oras ng gabi. Mapagtripan ka ng mga pulis. Ichuchugi ka, tataniman ka ng ebidensya, lalagyan ng baril ang kabila mong kamay. Anong sabi nung pulis, mga kaibigan? Pag sila daw ay lumalabas, meron silang dala yung kanilang usual, yung kanilang baril, yung lisensyadong baril nila. Pero meron daw sila palaging extra. 38 caliber extra. Para saan? Para kapag meron silang chinugi, at palalabasin nila ng laban, 38 caliber, lalagay nila sa kamay, sa isang kamay. Para sabihin, ng laban. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, alam nyo sa totoo lang ang mga maka-Duterte, ito sasabihin ko sa inyo mga maka-Duterte, iyak na lang kayo. Kasi gising ng taong bayan. Gising na ang taong bayan. Yung Duterte nyo, hindi na yan makakabalik sa national election para magkaroon ng Pangulo na Duterte. Hello guys, anong sabi ni Baste? Diba si Sara Duterte tatakbo president sa 2028. Ang sabi ni Baste, mag-volunteer daw siya para maging defense secretary. At dudurugin daw niya ang Norte. Particularly Ilocos Norte. Dudurugin daw niya, mga kaibigan. Gagayahin daw niya, ginawa ng tatay niya sa Marawi. Kasi daw, marami daw bangag at NPA sa Ilocos Norte. Sino dito ang taga Ilocos Norte? Naniwala kayo doon? Ako, mga kaibigan, taga Mindanao ako. Pero nakapunta na ako sa Ilocos Norte. 2 beses. 2 times ako sa Ilocos Norte. 2 beses, Pero, nakita ko, maayos yung lugar, maganda yung lugar, malinis yung lugar, friendly yung mga tao, mababait yung mga tao. Nakita ko, wala namang NPA. Wala naman ako napansin doon na may mga bangag. Diba? Taga Mindanao ako, guys. Asa ka Mindanao, host, but ni mo, ha. Okay. Yung kapatid ko, pinanganak sa Digos, Davao. Yung nag-migrate kami, bago kami nag-migrate, Misamis Oriental kami. Pagkatapos, yung father ko kasi, yung work niya, so kailangang pumunta ng Davao, doon kasi yung work niya, so natira kami ng Davao, Digos, doon pinanganak yung isa kong kapatid. Tapos, nagkaroon kami ng negosyo sa Cagayan de Oro, nag-migrate kami ng Cagayan de Oro, doon kami tumira. And then, later on, yung father ko, gusto niya dito na sa Manila, magnegosyo, kaya nag-migrate kami sa Manila. Pero originally, we're from Mindanao. Kami lang, yung pamilya lang namin ang nahiwalay kasi lahat ng mga kapatid ng mother ko, lahat ng kapatid ng father ko, nasa Mindanao. Taga Mindanao po ako. Pero ayaw namin kay Duterte. Marcos kami, Marcos. Taga Mindanao kami, pero ayaw namin kay Duterte. Marcos kami. So, abi ka ninyo, daghan ng mga Bisaya taga Mindanao na nagkagusto kay Duterte. Dili. Daghan taga Mindanao, si Marcos ang gusto kay si Marcos Jud ang nakapaunlad sa Mindanao. Dili gyud si Duterte. Pag sure mo diha oy. Diba? Pag sure mo. Anong dayo ka lang ata, te? Hoy, may birth certificate ako. I was born in blank Misamis Oriental. Ang kapatid ko, pinanganak sa Digos, Davao. Yung isa kong kapatid, pinanganak sa Cagayan de Oro, and the rest, dyan na sa Misamis Oriental. Ang father ko, Hingoog City. Ang mother ko, Misamis Oriental. Ang mga lolo ko,
lola ko, Misamis Oriental. Malaki ang lupain ng lolo ko. Yung aming clan, kilalang kilala, diyan sa lugar namin. Prominent family. Ang lolo ko, barangay chairman. Ang mother ko, nung bata pa siya, ang nanliligaw sa kanya, mga pimentel. Pimentel ang nanliligaw sa mother ko. Dahil ang mother ko, isa sa pinakamagandang babae doon sa lugar namin. Palagi siyang queen, palagi siyang reyna sa mga piyesta, etc. etc. Di ba? But ni mo dong, paglusi, inat-inata imong lagay. Inat-inata imong utin dong, paglusi dong. Ay ko ilara dong, taga Mindanao ini dong, taga Mindanao, paglusi, lus-lus ni mo dong. Oh, ingon ang usa ka didisit tiguang na kuno ko, tiguang. Oy, maayo gani kay natiguang ko. Oh, ikaw, basin dili ka moabot sa 50, basin ugma inana ka na. Di ba? Wala may nangutana ni Mote king asa imo kagikan. Usay way nangutana na ay nag-comment dire nangutana kung asa ko gikan. Ikaw wa ka kakita, di ba? Basaha ka ng mga comment aron makita nimo day. Ambot sa imo day pag sure oy. Paglusi natawa jud ko ma'am oy. Oo. Wa siya mahimo sa iyang kinabuhi. Maglusi siya, di ba? Maglusi. Inat-inato niya iyang lagay o iyang utin. Maglusi siya. Manghilabot siya dire. Page na ako ni. Dili ni iya. Page na ako ni. Kung wala siya mabuhat sa iyang kaugalingon, maglusi siya. Inat-inato niya iyang lagay, iyang utin. Sorry sa mga Tagalog Kasi yung isa kasing didishit, no, isang didishit ay kung ano-anong sinasabi. So, may sinabi ako sa kanya na wag niyo nang alamin ko ano yung sinabi ko. Ang nakakaintindi lang yung mga Bisaya. Pero hindi kasi maganda yung sinabi ko sa kanya. So, wag niyo nang alamin. Ay, nako. BBM lang malakas. Opo, totoo yan. BBM lang talaga ang malakas. Yung tatlo na yan, sabay-sabay na yan, dadamputin ng mga otoridad, lalo na yung ICC. Correct. Tama po kayo dyan. BBM lang malakas. True. Malakas lang po talaga ang Marcos. BBM, no? Yan. BBM lang talaga ang malakas. Emily Cruz. Nakakatawa, pero sa totoo lang, wala na ang mga dutae. Watak-watak na sila. Dami na bumaliktad. Correct. Di ba si Trixie nga? Naka-ready na na babalik daw sa Marcos admin. Kaso, may balita ako na on siya kasi inunahan na ng mga vloggers, yung kumbaga binalita na. So, parang na-call out yata siya ng kampo ng DDS. So, noon siya mabuti naman yun. Kasi hindi ko matatanggap yung Trixie na yan sa Marcos camp. Diba? Hindi ko yan matatanggap. Pagkatapos mong sabihan kung ano-ano si PBBM, babalik-balik ka. Hello, wag na kayo bumalik. Diyan na kayo sa Duterte camp. Porque hindi kayo nagtagumpay sa paninira nyo kay PBBM at sa pagpapabagsak nyo kay PBBM, magsisibalikan kayo dito sa BBM camp. Diyan na kayo. Huwag na kayo magsibalikan dito. Hindi namin kailangan ng mga traidor, no? Kayo mga didishits, pagsabihan nyo, yan sina Trixie, yan sinasasot, yung iba pa na nagbabalak na bumalik kay PBBM, pagsabihan nyo na huwag na silang, kahit mag-isip man lang, huwag na silang bumalik dito. Dahil hindi namin, personally, hindi ko sila matatanggap. Pero alam niyo naman, ang Pangulo natin, sobrang bait. Yung dalawa nga, tinanggap Diba? Tinanggap yung dalawa. Walang tanong-tanong. Parang walang nangyari. Sobrang bait ng Pangulo natin. 'Di ba? Parang President Marcos Sr. Sobrang bait dahil sa sobrang bait tinraidor na pala, hindi pa niya alam. Pero ito ngayon si PBBM siguro dahil sa nangyari sa tatay niya, siguro baka nag-iingat na rin to si PBBM. Baka maganda lang siguro yung trato niya, pero sa totoo lang, mga kaibigan, hindi siguro yan talaga fully magtitiwala. Kasi syempre, mga kaibigan, ang dami nang nangyari sa kanya, di ba? Ang dami nang nangyari sa Marcos family. So natural lang na medyo na rin siya, yung mag-iingat na rin talaga, di ba? Opo, love. Punta kayong Ilocos Norte, wala ka makitang lubak-lubak na kalsada. Nakapunta na po ako 2 beses, no? Yung una,
yung festival ng mga Ilocos, festival, no? Yung, ano ba tawag doon? Sanok ba yun? Festival? Tapos, yung pangalawa, nitong ano lang, birthday ni Apo Lakay, 2 beses po ako nakapunta. Ilocos Norte. So, maganda po yung Ilocos Norte. Malinis po. At mababait po yung mga tao. Wala akong nakitang NPA. Wala akong nakitang mga pasaway. Maganda po ang Ilocos Norte. Diba? Maganda po. Sabi ni mas gusto ko sa Mindanao. Ako taga Mindanao ako. Gusto ko naman din talaga sa Mindanao kasi maganda naman talaga din ang Mindanao, 'di ba? Lalong-lalo na sa Cagayan de Oro. Maganda naman talaga ang Mindanao eh. Taga Mindanao ako eh, no? Kaya yung puso ko, kung papipiliin ako kung saan ako titira, gusto ko babalik ako sa Cagayan de Oro. Hindi na lang sa Misamis Oriental kasi andun talaga lahat ng relatives namin eh. No? Sa Misamis Oriental. Ayokong sabihin kasi kapag sinabi ko, maliit lang yung town namin, malalaman nyo kaagad, di ba? Maliit lang yung town namin sa Misamis Oriental. So pag sinabi ko yun, alam nyo kaagad. Kasi ang mga tao doon, talaga lahat doon magkakilala, mga apelyido doon magkakilala lahat. No? Kaya mas gusto ko sa Cagayan de Oro kasi sa Cagayan de Oro, mga kaibigan, mas marami akong childhood memories sa Cagayan de Oro kasi doon sa Misamis Oriental, doon ako pinanganak. Medyo talagang batang-bata pa ako doon. At least sa Cagayan de Oro, mas marami akong mga childhood memories kasi talagang doon yung time na lumalabas kami sa plaza, naglalaro kami sa MacArthur Park, tapos ang dami ko mga friends, yan. Tapos doon ko rin naranasan yung ang dami ko nakikitang mga hapon, mga nakasuot ng helmet pang engineer kasi sa time noon panahon ni President Marcos Sr., mga kaibigan, yung mga Hapon, doon gumagawa sila ng mga bridges, gumagawa ng mga kalsada. Ang dami pong infra project sa panahon po ni President Marcos Sr., no? Cagayan de Oro po kami noon. Kaya, kung tatanungin ako kung saan ko gustong mag-spend ng buong buhay ko, pagtanda ko, gusto ko, babalik ako sa Cagayan de Oro. Kasi iba pa rin talaga kung nasaan yung puso mo, kung saan ka nagmula, no? Kung saan ka nagmula, yun talaga yung hahanap-hanapin mo, no? At gusto ko talaga sa Cagayan de Oro. At gusto ko yung dadalaw-dalaw lang ako sa town namin sa Misamis Oriental, no? Kasi pag nandun ako sa town namin, sa baryo, sa Misamis Oriental, ang dami kong bibigyan doon ng regalo, daming hihingi, no? Pag umuwi nga ako doon, mga guys, no? Bawa, may dala akong isang bag na mga damit. Pagbalik ko ng Maynila, yung bag ko nakatupi na siya, tapos yung damit ko parang 1-2 na lang. Ganun po kasi sa province, no? Lalong-lalo na sa amin sa Mindanao. Kasi doon po sa amin, sa Mindanao po, ang mamahal po ng damit. Ang mura lang po doon talaga, pagkain. Wala pong problema sa pagkain, no? Pero ang damit, mahal. Kaya kapag katulad namin, galing Maynila, isang bag ang damit mo. Pag uuwi ka ng Maynila, kung ano yung suot mo, yun na lang ang damit mo, tsaka may naiwan na lang na isa, kasi lahat, hiningi na sa'yo, inarbor. Hindi ka naman pwedeng, nahiya ka naman ng, ay hindi pwede, nakakahiya naman, di ba? O kaya, pag may humingi, sige. So yung mga dala mong damit, wala na. Pagbalik mo ng Manila, wala ka ng damit. Yung suot mo na lang, tsaka may natirang, bawa, labahin. Minsan pa nga, kahit labahin mo Te, akin na lang ito, te, lalaban. Ako na bahala maglalaba. Sige. Ganun po. Naintindihan ko yun kasi mahal po talaga ang damit sa amin, sa Mindanao. Mahal po ang damit. No? Hindi ko alam sa ibang parte ng Mindanao, pero sa amin po, sa lugar namin, mahal po ang damit. Wala pong problema sa pagkain, pero ang damit, mahal. Ay, opo, no? Sabi po nila, malaki pa mga bahay dyan, wala ka makitang bahay kubo, di tulad sa Mindanao. Ay, yan. Yan ang napansin ko sa Ilocos Norte, no? Ito mga kababayan, mga nanonood sa akin ngayon. Napansin ko sa Ilocos Norte, ang lalaki ng bahay. At wala kang makitang barong-barong. Ang mga bahay doon ay mga bato. Totoo yan. Napansin ko yan sa dalawang beses ko po na pagdalaw sa Ilocos Norte. Yan ang napansin ko. Ang lalaki ng bahay, puro mga bato, wala kang makitang barong-barong. In short, parang wala akong makitang mahihirap.
Diba? Ilocos Norte. Totoo po yan. Totoo po yung sinasabi ni Love. Totoo yan. Sa Davao, sa Davao guys, may mga squatter pa. May squatter sa Davao. Kaya nga, di ba, binabati ko si Pulong Duterte sa 51 billion. Nasaan napunta ang 51 billion na nawala na parang bulak? Kung yung 51 billion na yun, pinagawa niya sana ng low-cost housing para naman wala ng squatter sa Davao. Guys, nakakalungkot ha. Si Pulong, merong 51 billion. Saan niya nilagay ang 51 billion? Inilagay daw sa flood control. Bakit bumabaha ang Davao City kapag umuulan? Samantalang kung ginawa niya yon, yung 51 billion, pinagawa niya ng low-cost housing, meron sanang matitirhan, wala na sanang squatter sa Davao. Pero bakit hanggang ngayon, merong mga squatter sa Davao? Sabi niya, I challenge you, pumunta ka sa ng Tacloban, kung totoo bang malinis dito sa Tacloban, i-compare mo sa Davao. Okay. Nakapunta na po ako sa Tacloban, no? At nilibot po namin ang municipalities ng Tacloban. Iba-ibang municipalities ng Tacloban pinuntahan namin at nakita ko po napakalinis ng Tacloban. Napakalinis. Ang ganda ng kanilang ng bypass road, ang ganda, may mga ilaw, ang ganda po. At makikita mo walang mga tambay, no? Talagang ang gaganda ng mga bahay, mga bato ang mga bahay. Guys, partida. 2013, winasak ng bagyong Yolanda ang Tacloban. Pero nakabangon kaagad. Nakaahon kaagad. Partida ha? Guys, ang gaganda ng bahay sa Tacloban. Partida ha? Alam niyo ba nung pumunta kami sa Tacloban, nagulat talaga kami. Ha? Hindi namin nakalain na gano'n na ang Tacloban. Kasi ang expected namin na ang Tacloban, mga guys, marami pang mga sira-sirang mga kubo-kubo, marami pang mga kasi nga 'di ba, winasak ang Tacloban. Totally devastated nung 2013 ng Yolanda. Pero kita nyo, maunlad, malinis, maganda. Wala kang makitang nagtatambay. Oh. 'Di ba? So, ibig sabihin, matino ang mga namumuno, matino ang mga mayor, matino si Speaker Martin Romualdez. Kasi, maganda ang Tacloban, nakaahon ang Tacloban. Devastated yan 2013, pagkatapos nakaahon agad. 2013 lang, devastated ng Yolanda, pagkatapos 2024 lang ngayon nakaahon agad. Oh. So, ibig sabihin, matino yung namumuno. Diba? Kasi kung hindi matino yung namumuno dyan, ay wala. Ganun pa rin yan. Diba? Ay. Sabi niya, wala yata itong alam. Nang hula lang to about Tacloban. Wow! Sandali ah. Sino yan? Si Knight Rider Thunder. Wala daw akong alam, nang hula lang daw sa Tacloban. Sandali ah, pakita ko yung mga pictures ko ah. Sandali ah. Oh, kapag nakapakita ko sa ng picture, burahin mo yung TikTok mo, burahin mo. Kasi ibig sabihin, sinungaling ka. Sandali ah. Masabing aking ito. Basahin mo. Tacloban vacation. Pakita ko sa'yo ah. Alam mo ba yan? Ito yung bahay ni na FL Imelda Marcos. Sa loob yan ng bahay ni FL Imelda Marcos. Hindi kita. Dali, anin ko yung ha?
Ayan yung painting sa loob ng bahay ni FL Imelda Marcos. Tapos, alam nyo kaninong bahay yan. Ayan ang lumang bahay ni Speaker Martin Romualdez na ginagawa na ngayong staff house. Staff house na ginagawa yan. Kapag merong mga bibisita na mga government officials, dyan yan pinapatuloy. Ayan, kita nyo to. Kwarto. Dito natulog si PBBM nung panahon ng Yolanda. Nung pumunta si PBBM sa Tacloban, dito siya natulog sa kwarto na yan. Ayan. Ayan. Ayan, kita nyo yan. Dumalaw kami sa Tigog Party List doon sa kanilang headquarters. Ayan, kita nyo yan. Sa Tigog Party List yan. Ayan yung time na sila ay nagbabalot ng mga ayuda. Ayan o, ang daming mga binabalot dyan o. Nagbabalot pang ayuda. Ayan. O. Tigog Party List. Pumunta kami sa headquarters nila. Ayan o. Unity pa o si PBBM. Tapos yun, si Sara Duterte. O, diba? Ito pa. Ito naman. Ayan, nandun ako, nagpa-picture ako kay MacArthur. I shall return. Ayan. Ito yung simbahan. Pinicturean ko yung simbahan. Ano pa? Yung tignan nyo to. Leyte. Ito yung dati nilang municipal building. Ayan Leyte. Kita nyo, Leyte. Yan. Ano nakalagay? Pamunuan sa lalawigan ng Leyte. Pamunuan sa lalawigan ng Leyte. Diba? Ayan ayan yung nag-touchdown kami sa Romualdez Airport. Yan Daniel Z. Romualdez. Ano nakalagay dyan? Daniel Z. Romualdez Airport. Ayan So napahiya ka. Pahiya. Akala mo kasi hindi ako nakapunta ng Tacloban. Pahiya. Diba? Hey guys, mamaya na ulit kasi 12:56 na pala, lunchtime na pala, lunchtime na. Bukas na lang ulit mga kaibigan. Maraming salamat sa mga nanood, Admin Rich Pumulito. Fight fake news, expose the truth. Bye!